May inabot siyang dokumento ng lupa sa akin. Nasa worth 500k yun. Gusto ko sanang ibalik yun sa kanya pero ang sabi niya sa akin daw talaga yung regalo. At wala naman daw siyang magagawa sa lupa na yun kung sakaling ibalik ko. Kasi nakapangalan sa akin. Nababaliw na talaga ako kakaisip kung babalikan ko ba siya or hindi. Hindi ko na kasi alam yung gagawin ko. Nilako na siya sa lahat ng accounts niya pero gumagawa pa rin siya ng dami account at nagmamakaawa pa rin siya sa akin. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na maghanap na lang siya ng iba pero talagang ayaw niya. At sinabi niya pa sa akin na kaya daw siya naging successful sa buhay niya ay dahil sa akin. Kinuwento niya sa akin ang lahat ng ginawa niya simula nang maghiwalay kami. Ang sabi niya sa akin, nung kami pa raw ay may nalaman siyang earning up at doon siya naglalaro at hindi siya naglalabas ng kahit na piso. Araw-araw daw siya naglalaro doon at nung naghiwalay nga kami ay nag-cash out siya ng 20k. Panimula niya yung pera na yon at ibinili niya ng mga alahas at ibinebenta rin niya. 2 months pa lang daw siya nagbebenta ay malaki na ang naipon niya. At yung kalahati ay nakisosyo siya sa isang restaurant na patok daw talaga yung restaurant na yon. Dahil nga pangmasa yung presyo kaya napalago niya yung 20k. Na yung 20k na yon ay naging 500k sa loob ng 5 buwan. Nagpagawa rin siya ng mga paupahang bahay. Kaya naman hindi na niya nagagalaw yung mga pera niya pero nadadagdagan pa to. Sa 7 months mula nang magkahiwalay kami bumili siya ng second hand na motor. 10 yun at pinaupahan niya rin yun sa mga riders. Yung kinita niya sa mga motor ay binili niya ng second hand na 4 wheels at pinaupahan niya rin yun. Sa isang biyahe ng sasakyan ay kumikita siya ng 4k at lahat ng naipon niya ipinambili niya ng house and lot. Hindi naman kalakihan yung bahay na yun pero maganda at nagkakahalaga daw yun 300k. Dahil bahay yun ang kasosyo niya. Binili niya yun para hindi na siya pumunta sa mga pinapaupahan niyang bahay. Since tuloy-tuloy daw yung income niya, bumili siya ng motor. Nakabili na rin siya ng lupa para sa mga magulang niya at sinabi niya rin sa akin na meron din daw akong makukuhang mana sa kanya. Kahit nga daw hindi ko na siya balikan. Pero gusto niya pa rin na magkasama kami. Naguguluhan ako kasi hindi naman alam ng family namin pareho na magkahiwalay na kami. Boto rin kasi sa aming dalawa yung both families namin. At kahit pa pinagtatabuyan ko siya, lapit pa rin siya ng lapit. Kaninang umagay pinuntahan niya ako sa trabaho at dun siya humingi ng tawad sa pagkakamaling ginawa niya kahit wala naman siyang mali. Nahiya ako sa mga katrabaho ko dahil sa ginawa niya. Pinayuhan pa nila ako na balikan ko na daw siya at baka daw kasi kung ano pang mangyari sa kanya. Naisip ko na rin yun dahil wala naman siyang kasama sa tinitirhan niya. At paano na lang kung may manloob sa bahay niya, baka kung mapano pa siya. Gulong-gulo talaga yung utak ko kasi ang sabi niya sa akin, kung hindi mo ako kayang mahalin ulit sa ngayon, please lang na wag mo na lang ulit gawin sa iba yung ginawa mo sa akin kasi sobrang sakit. Umiiyak siya nun habang sinasabi yon. At bago siya umalis sa pinagtatrabuhan ko, ay sinabi niya sa akin na ikaw lang ang naging kakampi ko nung lahat sila ay ayaw sa akin. Ikaw yung nandyan nung walang-wala ako. Kaya kahit ayaw mo, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Palagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi. At kung sakaling magbago ang isip mo at naisipan mong bumalik sa akin, bumalik ka ha kasi hihintayin kita kahit pagaano katagal. I love you Rick, mahal na mahal kita at mag-iingat ka palagi. At kung sakali na hindi tayo para sa isa't isa, mahalin mo yung taong darating sa'yo at piliin mo yung taong katulad kong magmahal. At sa susunod nating pagkikita, dapat makita kong masaya ka na sa bago mong magiging partner. Napakahabang salita pero tandang-tanda ako sa sobrang sakit bago siya tuluyang umalis. Sabi niya pa na ikaw lang ang lalaki sa buhay ko at kung may dumating mang iba, makakaasa kang hindi ko tatanggapin yon. Kasi ikaw lang ang huling lalaking mamahalin ko buong buhay. Napaiyak kami nun pareho. May inabot siyang dokumento ng lupa sa akin na worth 500k yun. Gusto kong ibalik sa kanya pero ang sabi niya sa akin ay yun daw talaga yung regalo niya sa akin. At wala naman daw siyang magagawa sa lupa na yun kung sakaling ibalik ko sa kanya kasi nakapangalan na sa akin. Hindi man lang ako nakapag-thank you sa kanya kasi umalis na agad siya. Ano ba yung dapat kong gawin kasi litong-lito na ako, mahal ko siya pero nag-aalangan talaga ako. Walang-wala talaga ako kumpara sa kanya. Gusto ko lang talaga ng malademonyong advice. Nauuntog sa ulo ko. Letter sender, Rek. Ask ko lang, Diwata Pares ba siya nakisosyo? Babaeng sinampal lang swerte, sinalo lahat. Walang fail sa pagpasok ng buy and sell. Ultimo business, pasok agad sa banga, tiba-tiba. Ibang klaseng swerte. Hawak siguro yung 7 Dragon Ball, baka kaya. Sa bawat linya ni babae, talaga namang inam, gagawan ka ng ribulto. Reding ipako sa krus ng patiwarek. Kahit sa luneta, kayang-kayang palitan si Rizal. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit sinusulat mo pa sa akin. Pwede mo namang balikan. Bahala ka na lang kung gagaguhin mo or sasamantalahin mo ulit. Nasa sayo yan, kami na may hamak na taga-advice lang. Dito sa second part ng story mo, day na day talaga si babae sa'yo. Bahala na kayo, alam nyo naman na yung tama at mali. Hindi ka naman labas sa akin para harangan ko kayo. Suklian mo na lang kung yay tunay. Pakatino ka na lang this time. Kahit na medyo naiimposiblihan ako sa kwento. Tsaka palay na yung nalapit sa mano. Hindi ka pa batuto ka.